Sobrang sakit sa ulo, Dan. Na-miscalculate ko yung inflow ng cash sa akin, kaya ayun, may 1,000,000 na ako. 1,000,000 utang. Hello, Dan. Itago mo na lang ako sa pangalang Robert, 33 years old at single pa. Regular employee na kumikita ng 30K a month pero baon sa utang. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula, Dan, pero gugulatin ko na kayo sa kulang-kulang na 1,000,000 utang ko. Total of 960,000, almost 1 million, na pinagsamang utang sa credit cards, online loan, loan sa bank, loan sa tao. Medyo nabawasan na nga yan ng konti eh. Actually ngayon, sa interest lang napupunta ang buong sahod ko. Sobrang nakakapanghina talaga na makita yung current balance ko. If you guys are wondering kung saan napunta lahat at bakit lumaki ng ganito ang utang ko, nagsimula ito sa isang credit card. Then nasundan ng nasundan. Maayos naman po talaga ako dati and I don't do big purchases. I always pay everything on time. Nagsimula lang ang problema nung nagsimulang nagpa-swipe sa akin ang family ko. Una, yung tatay ko na scam pala ang na-purchase. Tapos yung ate ko na nagpa-swipe ng ticket nila ng pamilya niya pang travel sa Cebu na umabot ng 27K. Si kuya ko naman pang sari-sari store ang pinaswipe, umabot din ng 70K. Pareho po silang may family na sinusuportahan, Dan. Dumagdag na rin po yung sarili kong mga luho, daily expenses, travels, bili ng mga bagong gadgets. Nagkaroon din po ako ng malaking gastos nung nag-attempt ako na mag-work sa abroad na hindi rin natuloy dahil sa mga kulang kong important documents na hindi ko agad na-comply. Long story short, umabot siya sa point na hindi ko na siya kayang bayaran ng buo. Nag-bill ng interest, lumaki ng lumaki, na halos 15 to 18K per month ang binabayaran ko. Pero hindi pa ako natuto niyan, Dan. Tuloy pa rin ang travel goals ko. Na-addict nga ako sa travel eh. Local and international to the point na I maxed out all my credit cards. Dun talaga sobrang lumobo ang utang ko at hindi na ako tinatantanan sa cellphone ko ng mga singil messages. Umuutang ako ng pambayad ng utang, Dan. Ganon ang naging paraan ko na mas magpapahamak pala sa akin. Sirang-sira na ako lalo na sa mga contacts ko sa phone na tinatawagan at kinukulit ng online lending apps na nahiraman ko. Galit na rin sa akin ang mga kaibigan at katrabaho ko na hindi ko pa rin nababayaran hanggang ngayon. Hindi ko naman talaga gustong taguan sila pero wala na talaga akong mapiga sa bulsa ko para ipambayad. Naubusan na rin ako ng pwedeng irason sa kanila. Lahat ng inflow ngayon papunta sa pagbabayad ng utang. If alam ko lang na ganun yung magiging situation, kung na-consider ko lang yung risk, super nag-cut na ako ng budget at nag-simplify ng lifestyle at hindi na sana ako nagtiwala sa family ko. Ang ating buhay ay pabago-bago, pabilis na pabilis ang bawat ito. Di ba pwede pag-ibagalan? Tila di ko kontrolado ang takbo ng aking mundo. Dahil minsan wala ka nang magagawa. Ganun talaga, ganun talaga. Di ba na kailangan ng pagkawalan? Ganun talaga, ganun talaga. Ha, ha, ha. Recently, my dad and I got into a heated argument kasi
sinisingil ko na siya sa utang niya na 9 months na siyang overdue. 50K din yun. Hindi pa kasali ang interest doon, Dan. So ngayon, July na, wala pa. Hindi pa rin siya nakakabayad ng utang. Pati yung 2 kong kapatid na nakiswipe sa credit card ko, wala pa ring balak magbayad. Kaya pinuntahan ko siya sa bahay. Pero imbis na mag-abot ng pambayad ng utang, humirit pa si Papa ng 10K na cash dahil may bibilhin daw siya ulit para sa motor niya. Ang sabi ko, bayaran mo yung utang mo pa para may pambayad muna ako sa bills ko. Ang sagot niya, bastos daw ako kasi sinisingil ko siya. Nasagot ko siya ng, ako pa yung bastos? Naniningil lang naman ako. Ang hirap kaya maghanap ng pera sa totoo lang. Tapos ayun, bigla siyang tumayo sa kama niya, then sinuntok niya ako. I bursted into anger at sinigawan ko siya na bakit niya ako sinuntok? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Sinisingil ko lang naman siya sa utang niya. Nagilty ako sa ginawa ko sa kanya pero ang hirap ng itago ng sobrang nahihirapan na ako sa mga lumulobo kong utang, Dan. Hindi nila alam na halos 1 milyon na yun ngayon. Actually, nagulat din ako sa sarili ko kung paano ako magalit. And no, I didn't physically hit him back. Sumigaw lang ako ng napakalakas tapos umalis ng bahay. Mali ba yung ginawa ko na naningil ako sa kanya, Dan? Hindi na ako umaasa na matutulungan pa ako ng pamilya ko kahit na sila yung unang rason kung bakit nasira ang record ko sa bangko dahil sa hindi nila pagbabayad sa akin ng mga utang nila. Ilang beses ko na nga silang sinisingil kahit si Papa, pero wala talaga silang maibigay. Pinapaliwanag ko naman sa kanila ng paulit-ulit na lumulobo ang utang ko pero hindi ko sinabi kung magkano. Naghanap ako ng online part-time job pero wala akong makuha. Desperado na talaga ako ngayon. Nagbebenta ako ng mga gamit ko, gadgets, branded na mga damit and shoes na galing din sa pagsiswipe ko sa credit card. Pero sa tuwing nakikita ko yung balanse ko, nanghihina ako. Para kasing hindi nababawasan. Gulong-gulo na ang isip ko and I can't think straight. Umalis na ako sa bahay kasi lagi kami nag-aaway ni Papa. Nagkakasagutan na rin kami sa chat ni na ate at kuya. Grabe yung pamilya ko, Dan. Hinayaan akong lumubog mag-isa. Ang sakit lang kasi pamilya ko pa yung trumaydor sa akin Mas madali sigurong tanggapin kung ibang tao yung naglagay sa akin sa alanganin pero hindi Habang komportable silang natutulog sa mga bahay nila, ako itong halos walang makain. Malapit ng palayasin sa apartment, patong-patong na demand letters and subpoena ang natatanggap. Grabe. Nagkaka-anxiety ako dahil dito, Dan, at may dumagdag pa na letter from the HR. Dahil sa reklamo ng mga katrabaho ko, na pati sila ay tinatawagan na rin ng collection agency. Sobrang dami talagang naghahabol sa akin ngayon. Nag-i-email naman ako sa mga bangko ng totoong status ng buhay ko na wala akong pambayad pero sinisigurado ko sa kanila na willing to pay naman talaga ako at ginagawan ko na ng paraan. Yung ibang banks madaling kausap pero yung iba, ang hirap talagang kausapin kasi talagang strict sila sa terms nila. Lalo na yung mga lending app na napasukan ko. Grabe rin talagang maningil. Hindi mo sila madadala sa pakiusap. Nagbabanta pa. Kinakapalan ko na mukha ko sa mga live selling kahit na ang daming galit sa comment section. Mga naniningil sa akin. Sobrang sakit na nga sa ulo, Dan. Na-miscalculate ko yung inflow ng cash sa akin. Kaya ayun, yung dating financial freedom, wala na. This is all my fault. Wala nang iba. Sobrang nagsisisi ako. At araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga katangahan at kabobohan ko, kaya ako nandito. Gabi-gabi na lang akong umiiyak, walang makausap. Wala nang ibang laman ng utak ko kundi tapusin na lang lahat. Minsan nga sa gabi kapag hindi ako makatulog, parang may bumubulong sa akin na tapusin na ang buhay ko. Kasi sa totoo lang, wala na akong silbi pa sa mundo. Ano pa ba? Hanggat buhay ako, araw-araw nadadagdagan ang utang ko. I would highly appreciate your advice, Dan, at sa mga tagapakinig mo.
Thank you in advance and hopefully, maging debt-free na ako sooner or later. Ang kwentong ito ay kwento ni Robert. Tumitingin sa kaliwa, tumitingin siya sa kanan. Di mo ba alam kung saan na ba dadaan ng kalaban? Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan magtaya, lumipad na sa kalaban. Diba, maisip mo, iikot rin ang mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mabantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero passion. Hey! Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. At yan na nga mga kapamilya ang kwento ni Robert para sa atin ngayong araw. Naku Robert, usapang utang, mahirap yan, no? Minsan na rin akong naka-experience ng ganyang phase sa buhay namin. Hindi naman ako lang, pero sa family ko. And talagang pag-utang talaga, no? Parang wala kang karapatang maging masaya. Alam mo yun? Parang hindi ka pwedeng mag-enjoy, hindi ka pwedeng maging, alam mo yun, chillax. Kasi nga may utang ka eh. And that's the sad reality of it, no? Robert, paano ba? Siguro ganito, no? Maniwala ka na yung utang mo na yan ay mababawasan muna, and then makakalahati mo, and then eventually mauubos mo. Siguro ang first step, talagang based on my experience din, no? Ang first step talaga dyan, kung talagang desidido ka na tapusin na tong cycle na to, kausapin mo muna yung sarili mo, no? Na from this day forward, hindi ko na gagawin yung mga alam kong mali na ginawa ko dati. Katulad niyan, pag-max out ng credit card, paggamit sa mga luho, sa mga, alam mo naman yun, yung mga masyadong malalaking purchases na hindi naman din talaga kailangan masyado, pero gusto mo lang, no? Ito yung wants versus needs, di ba? Yung mas inuuna mo yung mga wants mo kaysa sa mga needs mo. And resulting sa, lalo na ganyan, pag inutang mo lang para makuha mo yung wants, talagang kahit sabihin mong sa una, maayos kang magbayad, no? Nababayaran mo naman, wala namang problema. Pero kasi kapag patuloy mong ginawa na inuuna mo yung wants mo, naging habit mo na. Kasi ano yan hindi naman yan pakonti palaki ng palaki yan yung mga gusto mo, pamahal ng pamahal yan, hindi siya paliit ng paliit. Kaya yun yung una mong dapat itatak sa utak mo na, okay, hindi ko na uulitin yun, no? Aalis na ako dun sa ganung era ng buhay ko. And then, pangalawa is, kailangan mong harapin, no? Yung sitwasyon mo ngayon. Kailangan mong ilista, kailangan mong, alam mo yun, i-document lahat ng pagkakautang mo mula doon sa pinakamalaki hanggang doon sa pinakamaliit, no? Yun yung, siguro, second step na pwede mong gawin. Kasi, pag iniisip mo lang kung kanino ka may utang, eventually makakalimutan mo yan. At mararamdaman nila parang, nung pinag-utangan mo na, lalo na kung tao yung inutangan mo na parang nane-neglect na siya, hindi na siya kinakausap, dun siya mag-start magalit sa'yo. So dapat, unti-unti ka mag-reach out dun sa mga tao na pinagkautangan mo or sa mga lending apps. Kasi sabi mo, nag-i-email ka naman dun sa bank. Pero dapat hindi lang sa bank. Siguro sa bank ka nag-i-email kasi nga dun yung pinakamalaki mong utang. Pero kahit dun sa mga tao, tinan mo, yung mga ka-opisina mo, sinumbong ka na sa HR. So, wala kang choice, no? Nandiyan ka na sa sitwasyon na yan. Kailangan mo talagang harapin yan, Robert. Kailangan mong bigyan ng atensyon yan. Kasi hahabulin at hahabulin ka yan. No? The more nakalimutan mo, takasan mo, wag mo munang pansinin, the more nahahabulin ka ng mga utang. Kaya, you have to face it. Wala kang choice. Ngayon, narank mo na siya sa pinakamalaki mong utang hanggang dun sa pinakamaliit. I am not a financial advisor. Pero kapag nagbabasa ka sa Facebook ng mga tao na nasa katulad mong sitwasyon, ang ina-advise nila is bayaran mo muna yung mga kaya mong bayaran, yung maliliit, no? Unti-untiin mo yung maliliit. Pero in your case, kasi meron kang credit card. So I think kailangan mo rin magtabi para dun sa pambayad mo ng credit card para hindi na siya magpatong-patong ng interest. Kasi dyan talaga nalulubog ang mga tao sa interest. Lalo pag napabayaan mo yung credit card mo.
yung interest talaga ang kakain sa'yo. So, kailangan mabayaran mo siya. At the same time, yung mga kaya mong tanggalin na kagad sa listahan, tanggalin mo na siya sa listahan. Okay? And then, tama ka, maghanap ka ng part-time work, no? Talagang, wala nandito ka na sa sitwasyon, kailangan mo siyang tanggapin, kailangan mo magdoble ng kayod, triple ng kayod, kasi, eventually matatapos naman yan. Hindi naman yan forever, lalo na kung ginagawa mo na itong mga steps na to, hinaharap mo na siya. So, wala kang dapat ikatakot, no? Pero, kailangan mo magsipag, kailangan mo magpursige. Kung gusto mong makaalis sa ganitong phase ng buhay mo. Kasi sino ba namang gusto yung lagi kang hinahabol ng utang, di ba? Parang sama-sama naman talaga sa pakiramdam yan. Kaya, yun. And then, tungkol naman sa pamilya mo, no, sa utang din nila sa'yo, alam mo, gusto kong tanggalin mo na rin yung sisi sa kanila. Kasi, in the first place, hindi naman sila makakaswipe kung hindi mo sila pinaswipe. Di ba? Kasi yan, kailangan mo rin matutunan yan na kung alam mo na hindi din masyadong capable yung taong nanghihiram sa'yo, mas okay na bigyan mo na lang ng amount na kaya mo kaysa pautangin mo doon sa amount na gusto nila na hindi rin naman nila mababayaran sa'yo eventually. And ang mahirap pa dito kasi sa credit card mo sila pinautang, no? Nag-i-interest nga yun. Parang feeling ko mas okay pa kung kinash na lang nila yung utang nila sa'yo, pero sobrang laki din. Kaya naiintindihan ko kin-credit card mo. Pero yun, sana next time, pag magpapautang ka kesa sa pamilya mo o sa kaibigan mo, alamin mo muna, no, i-background check mo yung tao. Kasi kailangan yan, di ba? Parang kumbaga, due diligence mo yan. Para alam mo, no, para hindi ka rin mapahamak sa bandang huli kung capable ba tong tao na magbayad sa akin. Kung hindi, bibigyan ko na lang kung meron ka namang extra, no. At least yun, wala ka nang iisipin, 'di ba? Kumbaga, pagkabigay mo, sabihin mo yun lang yung kaya mo, at least may natulong ka sa kanya, in good terms kayo matatapos. Or kung wala talaga, wag ka magpautang, 'di ba? Wala namang pumipilit sa iyo na magpautang. Hindi mo naman yun obligasyon. So, try mo yung ganun, Robert, and then alam mo na to. In the future, kapag nagawa mo na, napagtagumpayan mo na, no, kapag naging successful ka sa pagbabayad mo sa mga utang mo na to, kailangan hindi mo na ulitin to, no? Kailangan maging better version of yourself ka na, lalo na pagdating sa utang. Kasi sabi ko nga kanina, pag may utang tayo, parang wala tayong karapatang maging masaya. Totoo yun. Yung freedom na word sa financial freedom, talagang damang-dama mo kapag nabaon ka sa utang. Wala kang freedom. Kasi lahat ng mga mata ng mga umutang sa'yo, nakatingin sa'yo. At hindi lang basta-basta nakatingin. Gina-judge ka nila. Okay? Kaya sana, Robert, maging maayos ang lahat, no? Maging makabawi ka sa buhay mo, makabawi ka sa finances mo, and I'm wishing you all the best. Siguro hindi perfect tong advice ko sa'yo, pero kahit papaano makakatulong pa rin. Kaya Robert, nawa matuto ka na. Sabi nga, classic saying, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. O kaya naman, kung hindi mo matiis ang maliit na kumot, mag-ipon ka para makabili ka ng mas malaking kumot. Okay? Huwag mong ipangutang. Okay? Robert, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa programang ito at dito mo napili na i-share ang iyong kwento. At para sa inyong mga kapamilya na gusto ring mag-share ng kanilang kwento kahit ano pa yan, no? Love life, diba? Problema sa magulang, sa jowa, sa utang, pag-uusapan natin dito yan. So, Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Mag-send lang po kayo ng inyong mga letters sa aking Facebook account, Dan Capucion, o kaya naman sa aking TikTok account, @DanAnthology. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na sulat dito lamang sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye! Mapapauwi